Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking karanasan. Minsan, nung kabataan ko pa at bagong labas ako sa religious life, meron akong pakiramdam na pagkahiya dahil parang sa pakiramdam ko ay hindi ko na ituloy ang aking mission sa Diyos. At tumagal din yun ng ilang taon bago ko muling balikan ang karanasang iyon. Parang nung mga unang buwan, ayaw kong magpakita sa mga tao. Ayaw ko rin lumabas ng bahay. Parang ang pakiramdam ko ay nanliliit. Pero nung makita ko yung panahon ng pananahimik, sabi ko, bakit nga ba meron akong ganito? Bakit ako ay merong pakiramdam na parang pagkahiya? Kaya muli kong tiningnan na minsan ang taas-taas ng pagtingin, kahit ako mismo sa mga nasa religious life, nasa buhay paglilingkod, at ikaw bilang laiko parang nasa baba ang tingin mo sa iyo. Noon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para muling tingnan ang karanasang iyon. Para sabi ko nga ba, bakit ang pagiging laiko ay parang ang tingin ko ay mababa at parang merong authority ang mga nasa simbahan. Meron ding mga pagkakataon na halimbawa may isang pari, may isang lingkod ng simbahan na lumabas ng kanyang pagpapari. Parang ang tingin ko nung primero, napaka baba ng pagturing sa kanya. Pero yan din ang nagbigay sa akin ng pagkakataon upang balikan ang mga qualities ni Jesus. Ang qualities ni Jesus ay isang forgiving Jesus. Hindi siya ito ang kasalanan mo, ito ang hindi ka nagtuloy, Merong pag-iisip ako noon na kasalanan, Kahit ang ibang tao ganun din ang tingin, kasalanan. Habang pinagninilayan ko 'yon, tumambad sa aking isipan yung ano ba talaga ang nais ni Jesus sa akin. Doon ko lang napalalim yung aking pakikipag-relate, at nung nasa gawain na ako ng pastoral, doon ko naintindihan na ang relasyon pala ng mga laiko, mga taong simbahan ay pantay-pantay.
sa mga seminars, sa mga inputs, at ganoon din sa mga pag-aaral sa school. Naging malaking ambag ang pag-aaral sa school upang pagpantay-pantayin ang tingin ng relasyon at pagkaalam sa mga taong namumuno. Kaya habang pinagninilayan ko yun, kahit sa ngayon, ang isang napakagandang imahen sa akin ng pagpapastol ay hindi lahat ng tao ay tinawag na namumuno na maging hari, pari at propeta. May kanya-kanyang katungkulan ang tinawag. Kung ikaw ay tinawag sa preaching, sa worship ka, kung tinawag ka sa paglilingkod, halimbawa mga politics, no, doon ka. Pag tinawag ka sa education formation, doon ka. Pero kahit ngayon, ang isang nakatawag pansin sa akin habang gumagawa ako ng content, talaga palang ang buhay ni Jesus ay puno ng yung pagiging straightforward and generative. Sa kalagayan niya, hindi siya dumaan sa mga pagsubok na ganun, kundi tuloy-tuloy yung kanyang mga pagsubok. Halimbawa yung cross, kahirapan, pero meron siyang pag-unawa at pagkaalam. Meron siyang ugali na pagiging honest, direct at prangka na tao at truthful sa kanyang ginagawa. Walang sinayang na sandali, ika nga. At yun yung tawag pansin sa akin ngayon, na pagiging lingkod ng pastol ng bayan o ng simbahan ay magandang malinaw yung mission, yung clarity of mission, malinaw yung directional, no? At merong commitment sa ginagawa. Siguro sa aking karanasan, dumaan ako sa isang matagal na proseso, malayong proseso, pero sa bandang huli nakita ko rin na ang lahat na ito ay patungo pa rin sa commitment kay Jesus, no? Kahit buhay pamilya ay isang paglilingkod rin. Hindi ito maihahambing sa iba na naglilingkod na bilang authority, bilang na namumuno. Ngunit ang pinakamahalaga dito ay yung inner attitude natin na paano ba natin ginagawa ang misyon, at yung commitment natin bilang may pamilya. Kaya para sa akin, ang karanasan ay isang uri ng pagkatuto. Matuto tayo sa karanasan, dahil ang karanasan ang magtuturo sa atin kung muli nating babalikan ang ating karanasan,
merong insights and mga natutunan tayo sa pagbabalik-aral sa ating nakaraan. So ito po muna si Kuya Landing, ang inyong lingkod, at sana po ay may natutunan tayo sa aking konting pagbabahagi. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.